Masaya yun kapag hindi kayo nagmamadali at nagtitake time kayo na magkayakap lang kayo, naghahawakan lang kayo, nagkikissing lang kayo. Hindi yung puro pasok. Instead of, mas inamnamin ninyo yung presensya ng bawat isa. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, hindi na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, is another concerned video po. Ang sabi niya is, Ma'am, may libog pa ba ang 50 edad na babae? The answer is definitely yes, of course. Kami pong mga babae, nandyan pa rin po ang aming S-drive. Kahit na po kami ay umiidad na. As long na kami po ay healthy, meron pa rin po kaming fulfilling na S-drive. Though, meron po naman talagang pagbabago sa amin. Especially kung approaching na kami sa menopause. Yan po, kadalasan, edad 50-year-old and above. So, meron po talagang mga changes or pagbabago sa katawan namin dahil sa pagbaba ng aming estrogen. Ang estrogen po, yan po ang responsible sa aming libido. So, once nagdi-decrease po ito, unti-unti pong bumababa ang libog ng babae. But, again, bumababa, hindi po nawawala. Natural po na pag-decline ng katawan natin yan kahit na po kayong mga kalalakihan. Hindi lang po ito sa mga babae. Now, ano ang dapat mong gawin para manatili ang libog kahit na edad 50 anyos ka pa? Number 1 dyan, open dapat ang communication, especially kung merong kang kapartner. Yung maging open and honest ka sa pakikipag-communicate sa partner mo kung ano yung desire mo at kailangan ng katawan mo. Very important po yan. Wag na wag mong sarilinin kung ano yung kailangan ng katawan mo. Kailangan i-share mo yan sa partner mo para matulungan ka niya. At bilang partner naman netong misis mo or girlfriend mo, kinakailangan na magaling ang comprehension mo sa pakikinig. Mas mahaba ang pasensya mo, mas ma-effort ka, tiyak ko sa'yo, palagi kayong makakarating sa rurok ng tagumpay tuwing kayo ay naglalaving-laving. Pangalawa, dapat explore ninyo yung different approach sa isa't isa, especially when it comes to loving-loving. Huwag kayong matakot na i-explore ninyo yung mga bago ngayon. Kung kinakailangan na bago o yung mga dati nyong ginagawa na hindi nyo na ginagawa ngayon, ulitin ninyo, do it. Kasi mas malalaman ninyo baka nung dati is hindi sa inyo nag-work. Baka ngayon, mas better na pala. Baka minsan nakakalimutan nyo ng manood ng mga sexy movies together. Or baka hindi na kayo nakakapag-share ng mga landian ninyo together. So better na ibalik po yun para malaman nyo kung mag-work pa ba ito sa inyo. Alam nyo po, may tinatawag po sa aming empty nest. Hindi po ito yung empty nest na nalulungkot ka. Empty means wala. Nest, parang pugad. Emptiness sa aming mga babae. Or yan po yung less worry about pregnancy. Kapag kami po ay hindi na nag-aalala na hindi na kami mabubuntis, alam niyo po ba, mas lalo po namin na-increase yung aming mga sexual interest. Siyempre nga naman, wala na kaming inaalala masyado na baka mabuntis kami. So, pwedeng maging unlimited yung pakikipaglabing-labing namin kay mister. At sa inyong mga kalalakihan naman, hindi na rin kayo matatakot na baka mabuntis ninyo yung girlfriend ninyo o yung misis ninyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing na benepisyo kapag ikaw ay nasa edad 50 na para wag mawala ang L ng babae is mag-focus lang sa intimacy. Ang
pakikipag-S po, hindi lang po yan about intercourse. Dapat nandun din po ang physical and emotional connection between the two of you. So, habaan po ang romansa. Kung kinakailangan na magstay kayo ng ilang minuto pa, 30 minutes sa foreplay, do it. Kasi mas natututukan nyo yung mga body parts ng isa't isa. Masaya yun kapag hindi kayo nagmamadali at nagtitake time kayo na magkayakap lang kayo, naghahawakan lang kayo, nagkikissing lang kayo. Hindi yung puro pasok. Instead of, mas inamnamin ninyo yung presensya ng bawat isa. Another thing, dapat na i-prioritize ang physical and emotional well-being. Kinakailangan na ma-maintain po natin ang healthy lifestyle, including yung regular exercise, yung balanced diet, yung mga pagkain hindi naman po kailangan ng katawan natin, huwag na natin kainin. Yung mga inumin na hindi naman kailangan ng katawan natin, huwag na po natin inumin. And syempre po, kumpletong tulog. Kapag kumpleto ang tulog, mas may gana kayo pareho. At least 6 to 8 hours sa isang araw. Asahan nyo, mas maganda ang mood at mas may gana kayo pagdating dito. Yung exercise po, balanced diet, maayos na pagtulog, ay may maganda pong resulta yan. May positive impact po yan sa ating sexual health. Ito, additional na kaalaman po, lalo na kung bumababa na ang estrogen ng mga babae at nawawala na po ang gana sa pakikipag-S. May mga treatment naman po na available, including medicines, hormones, mga lubrication, and counseling para ma-address po ang issue. So, better na pumunta po sa mga eksperto, sa mga doktor, lalo na kung gusto ninyong magpareseta ng mga medicines or kung anong estrogen ang pwedeng i-take ni Mrs. para bumalik ang L. So, available po yung mga ganyang medicines or hormones. Basta makipag-appointment lang po kayo sa mga doktor ninyo. Alam po nila ang gagawin nila sa mga ganyang problema or issue about sa mga babaeng umiidad na ng 50-year-old and above. So, kung ang concern po nila ay nag-iba na ang kanilang S-drive or ang kanilang sexual function, better na mag-consult po kayo sa mga professional healthcare. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin ninyong matutulungan ng ating video. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!